Magandang hapon po sa ating lahat. Sa hapon pong ito, excited po ako muli na magbalik tayo online sa ating ginagawang Sunday worship service. At bago po tayo tuluyang magsimula, habang meron pa tayong 2 minuto, ay tayo muna po ay umawit sa Panginoon. Atin pong ayayahan ng Panginoon na sa ating pagsisimula ng ating pagpupuri at pagsamba ay patuloy niya tayong samahan, patuloy niya tayong pagpalain. Ako pong muli ang inyong kaibigan, si Pastor Lloyd Hinarpalian. Almost 3 Sundays po tayong hindi nakapagsagawa ng ating online service. At talaga pong nagagalak po ang aking puso na ngayon ay muli ay makakapagbahagi tayo at makakapagpuri tayo sa Panginoon. Kahit hindi tayo magkakasama, kahit tayo ay magkakalayo, ang Diyos ay ating mapaparangalan at mapapaglingkuran sa oras na ito. Atin pong anyayahan ng presensya ng Panginoon. Tayo po'y umawit. Samahan po ninyo ako. Atin pong anyayahan ng banal na Espiritu na samahan tayo. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. Feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. Feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. Feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Yeah, I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. Feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. Feel your power in you, nothing compares to this place where I
can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Oh, Panginoon, sa oras na ito, nagpapasalamat po kami sa muling pagkakataon na binigay mo sa amin upang magtipon, magpuri at magpasalamat. Sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Ikaw na Diyos na mayakda ng aming buhay. Ikaw na Diyos na pinagmumula ng aming lakas at karunungan. Ikaw na Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat ng aming mga pangangailangan. Ikaw na Diyos na tumutugon sa lahat ng aming mga pangangailangan. Ikaw na buhay, makapangyarihan, gumagawa at nagtatagumpay. Ama, sa oras na ito, kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri, naggagalak, Panginoon, sapagkat alam namin, Panginoon, na ang banal na Espiritu, ang iyong presensya, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong karunungan ay muling mahahayag sa araw na ito, Panginoon, upang ang lahat ng mga tao na nangangailangan ng kapayapaan, ng pag-asa, ng pagmamahal, maranasan kanila. Maranasan nila, Panginoon, ang mga bagay na ini-offer mo. Salamat, Panginoon, sapagkat sa oras na ito, ikaw ang nagbibigay ng imbitasyon, Panginoon, sa bawat isa, sa lahat ng taong maaabot ng mensaheng ito, Panginoon. Ikaw ang nag-iimbita sa kanila upang sa iyong presensya ay maranasan nila, Panginoon, na tunay nga na sa iyong presensya ay may kalakasan, may kagalingan, may kapayapaan, may pag-ibig, may kaayusan, at may katarungan, Panginoon. Salamat po sa oras na ito na ikaw sa pamamagitan ng gabay na banal na Espiritu ang magtuturo. Gagamitin mo lamang po akong, Panginoon, daluyan ng karunungan sa oras na ito. Ikaw ang mahayag, ikaw ang maitataas, ikaw ang mapapurihan, ikaw ang mapapaglingkuran, ikaw ang mapaparangalan. Walang iba na itataas kung hindi ikaw, Jesus, sa aming buhay. Salamat po, Ama, sa oras na ito. Pagpalain mo po ang aking mga kaibigan na ngayon ay kasama ko, nakikinig, nanunood, at mag-aaral ng salita mo, Panginoon. At ngayon pa lamang, O God, amin na pong ipinagpapasalamat ng pagsama mo sa pag-aaral na ito ay aming mararanasan at ikaw ang gagawa ng katagumpayan. Salamat po, inakin po namin ang lahat ng kaayusan at ng tagumpay. Sinasaway po namin ang pagkaputol ng ng daloy ng elektrisidad, Panginoon, upang ang paglilingkod na ito ay hindi makarating sa lahat ng mga tao nais marating ng mensahe mo, Panginoon. Kaya salamat po. At ang amin pong kiniklaim ang maayos na daloy, Panginoon, ng programang ito at kahit na ng daloy ng kuryente, Panginoon. Salamat po, inakin po namin ang tagumpay mo sa pangalan ni Jesus at sa pakikisama ng banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin. Amen. Ayan. Napakabuti po ng Panginoon. Amen. Sapagkat muli po ay binigyan niya tayo ng panibagong pagkakataon upang ngayon ay magsama-sama, mag-aral, magpalakasan, at magtulungan sa isa't isa kung paano natin haharapin ang lahat ng mga pagsubok at hamon ng buhay. Alam niyo po, habang tayo ay nandito sa mundong ito, bahagi ng ating buhay ang pagsubok at dito po natin makikita ang ating pananampalataya sa Diyos. Sa lahat ng mga pagsubok nating pinagdaraanan, napakaganda po na makita natin kung paano magagawa ang Panginoon. At alam ko pong lahat tayo ay may pagsubok na dinaraanan.
At alam niyo po ba, napakaganda po ng mensahe ng Panginoon ngayon. Ang Diyos mismo po ang nagbibigay ng imbitasyon sa inyo ngayon. You are invited. Ano po? You are invited. Actually, ito po ay message ko na nung last na kaya lang naputol na hanggang sa nawala na kami ng ng nasira na yung wifi connection. At ngayon po ay maibibigay ko na sa inyo ng buong buo yung mensahe na ibinigay sa akin ng Panginoon, sapagkat para bang sinasabi ng Lord sa akin, ito ang kailangan nila na dapat nilang marinig para sa kanilang buhay, sa pagpapatuloy ng buhay. So, kaibigan, you are invited. Ano po? This is a message from the Lord, from the Father, na iniimbita ka. Bakit ka kaya iniimbitan ng Panginoon? Bakit ka kaya ini-invite ni Father God? Kasi alam niya na kailangan mo siya. No? At meron siyang regalo sa'yo. Meron siyang napakagandang regalo sa'yo. Kaya iniimbita ka niya. Ayan, yung napakagandang imbitasyon, pagkakataon. Siguro, mga kaibigan, na-imbita na kayo sa birthday yan, sa lahat ng mga pagtitipon, ng mga pagdiriwang, lahat po tayo ay nakaranasan ng iba't ibang klaseng imbitasyon. At nung na-invite kayo, siguradong maaring yung nag-invite sa inyo ay gusto nyong samahan, maaring naman yung nag-invite sa inyo ay ayaw nyong samahan. Pero, tandaan po ninyo, ang nag-invite po sa inyo ngayon ay si Lord. Opo. Hindi po ako nag-invite sa inyo. Ang dahilan po kung bakit nyo ngayon maaaring nag-appear po ang mensaheng ito sa inyong wall. Nakita nyo po nung nag-browse kayo ng inyong Facebook, nakita nyo po na may live service o na may online service. Nangungusap po sa inyo ang Panginoon. Iniimbita ka ng Panginoon upang makinig mo at malaman mo ang kanyang mensahe para sa iyo. Kaya, sabi na nga ng salita ng Diyos, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso sapagkat may regalo siyang nakalaan para sa iyo. Napakabuti ng Diyos, mahal na mahal ka niya. Special ka, kaya iniimbita ka ng Panginoon. Ano niyo po? Yung mga taong ini-invite, ibig sabihin niyan, mahalaga. Ano po? Mahalaga. Kaya kung ikaw ay dinaanan ka ng message na ito, nakita mo, special ka. Kung sa akin lang, talagang special po kayo. Ini-invite ko po kayo. Pero si God ang nakakaalam kung sino talaga ang dadaanan at makakapanood ng mensaheng ito. So, ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos? May mga bagay po tayong focus ng study na ating pag-aaralan ngayon bago tayo magsimula. Alamin po natin yung mga dahilan. Bakit iniimbitahan ng isang tao? No? Bakit ka iniimbitahan? Para saan ang imbitasyon? May purpose. Siyempre, may pagtitipon, may pagdiriwang. Yan, ganun. Maaari din nating malaman sino ba ang nagdadala ng imbitasyon? Sino ba ang nag-invite sa iyo? No? Maaari din nating pag-usapan o pag-uusapan din natin yung sino lang ba ang dapat dumalo. Minsan kasi may nag-invite ka pero tapos nagsama ka naman ng hindi invited. Di ba? Minsan ganun tayo eh. Ano ang ginagawa mo sa nag-imbita sa iyo? No, may mga pagkakataon, mga kaibigan, na in-invite ka pero hindi maganda yung response mo. Sari-sari yung sinabi mo, inimik mo. Tapos, nagplano ka pa ng hindi maganda. At meron din namang napakagandang response sa mga nag-imbita sa kanila. Ano po? So, iba-iba, no? Ano ang dapat mong gawin kung ikay naimbitahan? May gagawin ba ang isang tao kung siya na-invite? May part ba siya kung siya na-invite? And, pag ikaw ay na-invite at nandun ka na sa isang lugar kung saan yung piging o kasiyahan, ano kaya? Paano mo kaya mai-enjoy yung invitation sa'yo? Ano? Paano mo ini-enjoy yung invitation? Maraming tao na invite pagdating doon sa lugar na kung saan sila naimbita ay parang parang feeling nila out of place sila, hindi sila masaya kasi parang feeling nila hindi sila in, no? So dapat hindi ganoon, no? Pag-aralan natin ngayon, ano ba yung magiging kalooban ng Diyos kung sakasakaling ganito yung feeling mo kapag ikaw ay na-invite. Amen? Okay ka pa? So, sige mga kaibigan, pagpatuloy po tayo. Basahin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa mensaheng binigay sa atin ngayon. Ulitin ko po, invitation or invitation sa Tagalog, invitation sa English. You are invited. Ano po? Sige. Mateo 22 verses 1 to 14. Ito po ay talinhaga tungkol sa kasalan. Ano po? May piging, may kasalan.
Basahin ko po dito. Sabi po dito, sa verse 1 ng chapter 22, Mateo, at muling nagsalita si Jesus sa kanila sa pamamagitan ng mga talinhaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay maihahalin tulad dito. May isang haring naghanda ng isang malaking salo-salo para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Nagsugo siya ng kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa pagdiriwang ng kasalan. Subalit ayaw dumalo ng mga inanyayahan. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin. Ibinilin sa kanila, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito, naihanda ko na ang aking piging. Ang aking mga baka at matatabang buya ay kinatay na at nakahanda na. Nakahanda na. Ito. Ang lahat. Hali kayo sa pagdiriwang para sa kasal. Ngunit hindi nila ito pinansin. Sa halip ay umalis. Ang isa ay pumunta sa kanyang bukirin. Ang isa naman sa kanyang pangangalakal. Bigla namang hinawakan ng iba ang mga alipin ng hari. Ipinahiya ang mga ito at pinagpapatay. Ikinagalit ito ng hari, kaya't sinugo niya ang kanyang mga kawal, nilipol ang mga mamamatay taong iyon at sinunog ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga alipin, handa na ang piging ng kasal, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya pumunta kayo sa mga panulukan ng mga lansangan, mga panulukan ng mga lansangan, at kahit sinong makita ninyo ay anyayahan ninyo sa pagdiriwang ng kasal, kahit sino na to. Lumabas na nga ang mga aliping iyon sa mga lansangan at kanilang tinipon ng lahat ng natagpuan nila. Masama man o mabuti, kaya't napuno ng mga panauhin ang pinagdarausan ng kasalan. Panginoon, pagpalain mo po ang salitang ito na aming binasa, na aming pagbubulay-bulayan at pag-aaralan. Ikaw po ang mga malayang magturo, mangusap, banal na espiritu sa bawat isa. Gamitin mo lamang po ako para sa iyong kapurihan. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, ito po. Dito po natin pag-aaralan, ini-invite tayo para sa isang piging. Ini-invite tayo sa isang kasal. Po? At ang sabi nga ng Panginoon dito, ang invitasyong ito ay itinukumpara niya, inihahalin tulad niya sa kaharian ng langit. Ibig sabihin, bakit dito dapat maintindihan natin o makita natin na bakit tayo iniimbita ng Panginoon. Meron po pong karagdagang verse na babasahin ko sa inyo sa verse 11. Subalit nang pumasok ang haring upang tingnan ang mga panauhin, napansin niya roon ang isang taong hindi nakasuot ng damit pangkasalan. At sinabi niya sa kanya, kaibigan, paano ka nakapasok dito na hindi nakadamit pangkasalan? Hindi nakasagot ang taong iyon, kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, gapusin ninyo ang kanyang mga paa at mga kamay, at ihagis ninyo siya sa labas, doon sa kadiliman. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Amen. So, mga kapatid, meron pong gustong ipaunawa ang ating Panginoon kung bakit ka iniimbita ngayon. Napakahalaga po ng pag-aaral na ito ngayon. Number 1, bakit ka iniimbitahan ng Panginoon? Para saan ang imbitasyon? Sa verse 1, sa verse 1, dahil ang message na ito ay, sabi ng Panginoon, ganito niya ikinukumpara ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, iniimbita tayo ng Panginoon upang tayo ay pagharian ng Diyos. Upang ikaw at ako, tayo, ang sino mang makakarinig ng mensaheng ito at maniniwala sa ating Panginoon at sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kabutihan, sa kanyang tinapos na gawa doon sa krus, ay paghaharian ng Diyos. Ini-invite ka upang ikaw ay pagharian ng Diyos. Bakit? Mahal ka ng Diyos. Sabihin mo sa sarili mo, mahal ako ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kahit nga ikaw ay makasalanan Kahit ikaw ay marumi. Ano man yung pinagdaanan mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Mahalaga ka, Mayroon kang special purpose. Kaya wag mong sasabihin na walang purpose ang buhay ko, walang direction ang buhay ko. Hindi. Napakaganda ng purpose ng buhay mo.
hindi mo pa lamang nakikita kasi hindi mo na-encounter at hindi mo tinatanggap yung imbitasyon ng Panginoon sa'yo. Ngayon, yung time, ini-invite ka upang makita mo yung purpose, yung ganda ng buhay sa mundong ito. No, ano man ang pagsubok. Alam mo kapatid, bahagi ka ng plano ng Diyos. Hindi ka aksidente. Bahagi ka ng plano ng Diyos kung bakit ikaw nag-i-exist sa mundong ito. Gusto kang pagpalain. Gusto kang tulungan. Gusto kang iligtas. Mga dahilan. Yan ang mga dahilan kung bakit ikaw ay nandyan. Kung bakit ikaw ay nabubuhay. Kaya, mapalad ka. Mapalad ka. Napakaswerte mo. Kahit may pagsubok ka, anuman ang pinagdaraanan mo ngayon, anuman ang problema mo ngayon, sinasabi ko sa iyo, mahal na mahal ka ng Diyos, mapalad ka, mahalaga ka, kabahagi ka sa plano ng Diyos. Gusto kang pagpalain ng Diyos. No? Gusto ng Diyos magkaroon ka ng kapayapaan. Our God is a God of peace. Ang ating Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Anumang bagay sa mundong ito na hindi nagbibigay ng kapayapaan sa iyo, hindi yan sa Diyos. Hindi yan yung kalooban ng Diyos sa iyo. Kaya, mga kapatid, again, yung imbitasyon ng Panginoon sa iyo ay bigyan ka ng kapayapaan. Napakabuti ng Panginoon. Bigyan ka ng kaaliwan, ng karangalan, sa iyong buhay. Gusto ng Diyos, kaya kanya-imbita, gusto ng Lord patunayan sa iyo ang kanyang kabutihan. Isipin mo ang Panginoon, doon sa binasa nating mensahe, nag-send siya ng kanyang mga alipin, ng kanyang mga alagad, nag-invite, sinaktan, sinaktan. Pero ang Panginoon ay patuloy na nag-iimbita. Ang patuloy ay patuloy, hindi lamang yon. In-extend na niya ang lahat. Actually, meron po kasing kung kayo po ay pamilyar sa pag-aaral at pagbabasa ng Biblia, actually, talaga pong, anyway, madadaanan po natin doon sa mensahe natin. Mamaya, na talagang, kung tutuusin, hindi naman talaga tayo kasama sa plano ng Diyos doon sa kanyang original na pagliligtas sa bansang Israel. Tayo po ay mga hentil, kasama sa lipi ng mga hentil. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, sa pag-ibig ng Diyos, tayo po ay nakaranas, tayo po ay kagaya ng sinabi, meron talaga lang siyang ini-invite na a-attend ini-invite. Pero in-extend niya yung invitasyon. Sabi niya, kahit sino na, lahat na, i-invite na natin. Okay? Kaya, mabuti pa ang Panginoon upang maranasan mo ang kanyang kapayapaan, ang kanyang kabutihan, ganun din ang kanyang karunungan. Alam niyo po, ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Kaya, napakabuti ng Diyos. Alam na natin, mga kapatid, alam na natin kung bakit kinaimbitahan. Una, upang ikaw ay pagharian ng Diyos. God is inviting you. The Father is inviting you. Our good Father is inviting you because He want us, na pagharian. Tayo ay pagharian niya. Gusto ng Lord pagharian ka niya. Bakit kaya napakaganda? At bakit gusto ng Lord na pagharian ka? Kasi binanggit ko na kanina dahil maraming gustong mangyari ang Diyos sa buhay mo para sa iyong ikagagaling, para sa iyong ikabubuti. Ibig sabihin, hindi yun para sa Kanya. You're invited for your own benefit. Amen. Napakabuti ng Diyos. Siya na ang lahat kang gumagawa para sa iyong benepisyo. Tinatanggihan pa natin. Wow. Grabe. Okay? Sino ang iniimbita na dapat dumalo? Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ang mga iniimbita, dun sa verse 3, ang tinutukoy ng Panginoon dito ay ang bayang Israel. Ang kanyang mga pinili. Ang bayang pinili ng Diyos para sa Kanya. Bakit espesyal ang Israel? Ang bayang Israel. Kung ating pag-aaralan po, sa buhay ni Abraham, nagkaroon ng tipan ang Diyos sa buhay ni Abraham. Meron po tayong tinatawag na Abrahamic covenant. Meron tipan ang Panginoon kay Abraham. Basahin ko po ito doon sa Genesis 12, 1-3. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama, at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Sa talon tayo, Genesis 22:18.
Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. Ang Panginoon po ay nakipag-ugnayan, nakipagtipan kay Abraham. May 3 pong bagay dito na gusto kong i-share sa inyo. Ang pakikipagtipan ng Lord sa kay Abraham. Meron po siyang sinasabi dito, pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Ibig sabihin, ang unang pangako ng Panginoon sa kanya ay bayan, lupaing ituturo ng Panginoon sa kanya. Ano po? May tipan, mayroong pagdadalahan, yung lupang pangako na ibibigay sa kanila. Pangalawa po, ang sabi nun, gagawin kong dakila ang iyong pangalan. Ano po? Tipan ng Panginoon kay Abraham. No? Pararamihin ko ang iyong mga anak po, gagawin ko ang isang malaking bansa. Pagpapalain kita, gagawin kong dakila ang iyong pangalan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng Panginoon, ano po, kay Abraham. At yung pangatlo, sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig. Sa pamamagitan ng lahi. Bakit? Sinong lahi? Mula sa lahi ni Abraham, ano po, hanggang dumating ang lahi ni David, hanggang dumating ang lahi ng ating Panginoong Jesus. Kaya napagpala ang buong bansa, napagpala ang buong daigdig sapagkat nasa tipan, nasa covenant ng Panginoon, ng ating Ama, ng Diyos, na makapangyarihan, nasa lipi, nasa lahi ay magmumula ang magliligtas, ang magiging pagpapala ng buong bansa at ng lahat ng mga tao sa buong mundo na maniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Ganon po mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Ano po? Kaya, iniimbita tayo. Ibig sabihin, kung doon sa unang bugso, ay hindi tayo kasama, subalit nakasama na tayo. Nakasama na tayo sapagkat noon pa man ay pinlano na rin ng Panginoon. Pinlano na rin ng Panginoon na makasama. Kasi binabanggit niya dito na magiging pagpapala yung lahi ni Abraham, sa lahat ng mga bansa. At sa kanya, mula sa kanyang lipi ay sisibol yung magiging pagpapala at gagamitin para sa ikaliligtas ng buong bansa, ng buong daigdig. Sapagkat si Abraham ay masunurin sa kanya. May mga inahanap sa atin ng Panginoon yung point na tayo ay maging faithful sa Kanya. Kaya, ang Lord ay nananatiling mabuti. Minsan nga, hindi tayo faithful pero, nandyan pa rin siya. Amen? Again, kagaya ng sinasabi ko sa inyo kanina sa verse 8, nung ating binasa sa Mateo, sabi dito, may question kasi dito ako na binibigay po sa atin, binabasa ko, tinitingnan ko, paano tayo nakasama sa imbitasyon? Sabi dito dun sa verse 8, pagkatapos sinabi niya sa kanyang mga alipin, handa na ang piging ng kasal, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. So, ibig sabihin, kung titingnan po natin yung lahi, yung mga Israelite people, nandun yung mga, nung siya ay dinala, simula pa lamang sa lahi, simula pa lamang sa pagtawag ng Panginoon kay Moses, alam na natin kung gaano katigas ang ulo ng mga Israelites. Ng mga Israelita. Ang tigas ng ulo nila. Pero, mahal pa rin sila ng Panginoon. Kaya, sabi dito, pagkatapos sinabi niya sa kanyang mga lipin, handa na ang piging, ang kasal, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya pumunta kayo sa mga panulukan ng mga lansangan. At kahit sinong makita ninyo, ay anyayahan ninyo na sa pagdiriwang sa kasal. Mga kapatid, tayo pong lahat ay ikakasal sa ating Panginoon. Tayo po ay... Kaya, ang point po na ito ay dapat magkaroon ng relasyon. Alam nyo, hindi naman kinakasal ng isang tao wala namang kinakasal na walang relasyon. At magiging hindi makatarungan kapag ikaw ay kinasal na wala kayong relasyon. So, kinakailangan, bago magkaroon ng kasalan, ay may relasyon. Bakit tayo nakasama sa imbitasyon? Sa John 3:16, maliwanag po ito sa atin. Alam ninyo yung verse na ito. Parang ito yung parang universal verse na alam ng karamihan ng mga tao. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ulitin ko po, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya. Ibig sabihin, wala nang limitasyon, wala nang boundaries. Sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak,
kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa Ephesians o Efeso 2 verses 8 to 9, ang sabi din po, sapagkat hindi sa kagandahang loob ng Diyos kayo naligtas. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. So, tayo po ay nagkakaroon ng desire, ng response ng ating pananampalataya sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa atin. Ano po? Sabi nga dito, kagandahang loob ng Diyos kaya tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang Diyos din po ang nagpasimula ng bagay na ito sa atin. Ano po? Kinuruan niya po tayo. Okay? Hindi ito mula sa atin. Tayo po ay nananampalataya sapagkat ang Diyos po ay nagpahayag sa atin. Kung makikita po natin ang kanyang mga bagay na ginawa, ang kanyang mga nilikha, ang katotohanan ng kanyang kapangyarihan, talaga pong mapapawaw ka sa ating Diyos na makapangyarihan, na buhay, ang ating Panginoon na pinaglilingkuran. Wow! Ganun po. Sino ang usually, ayon dun sa verse na pinag-aralan natin, na binabasa natin, sino ang usually na nagdadala ng mga imbitasyon, nag-i-invite sa atin? Noong Old Testament, ang Panginoon ay may mga tinatawag na prophets, may mga propeta, kung saan nangungusap ang Panginoon at doon niya ipinapahayag ang kanyang salita, at ang mga propeta ang nagpapahayag nito sa mga tao. Sa verses 4 hanggang 10 ng ating binasa sa Mateo, dito na po lumabas ang mga apostol, mga pastor, mga evangelist, teachers, prophets, ayan. Diyan na po. Meron ng mga nag-i-invite, may mga ginagamit na ang Panginoon. Kagaya po ng nangyayari sa atin ngayon, ako po ay nag-iimbita sa inyo, ginagamit, isinesend ng Lord upang yung kanyang imbitasyon ng Panginoon na sa piging ng Panginoon para sa paghahari niya sa buhay mo ay maiparating ko sa iyo. Kaya kami ay humahayo. Sabi nga ng Lord, sa lahat ng panulukan, sa lahat ng lansangan. Ngayon, mga kapatid, hindi panulukan na, hindi lansangan. Yung lahat ng maaabot ng wipe, ng internet connection, lahat ng may internet connection sa buong mundo. Kaya, ang Panginoon ay totoo, buhay. Yung lahat ng sinabi niya ay nagkakaroon ng kaganapan. Ang kasunod kong tanong, kaibigan, ano ang ginagawa mo? O anong ginawa mo sa nag-invite sa'yo? Doon sa verse 5, nung binasa natin, sabi dito, ngunit hindi nila ito pinansin. Sa halip ay umalis, ang isa ay pumunta sa kanyang bukirin, at ang isa na may sa kanyang pangangalakal, bigla namang hinawakan ng iba ang mga alipin ng hari, pinahiya ang mga ito at pinagpapatay. Alam niyo po, nung nakakilala ako sa Lord at ako'y nagsishare ng salita ng kabutihan at ng pag-ibig ng Panginoon, madalas ko pong maranasan at makinig sa mga taong ini-invite ko at sinisharean ko. Sabi niya, iisa naman tayo ng Diyos. Iisa naman tayo ng Diyos na sinasamba. I-enjoy mo na lang yan, yung meron ka. Tama naman po yun. Pero, ano pa mga sinasabi? Wala akong panahon. May trabaho ako. Minsan naman, ang sasabihin sa atin ay, sige, pero hanggang sige lang yan. Pero bakit tayo nagpipilit? Sapagkat bakit ako nagpipilit? Bakit ako nagpipilit na mag-share? Bakit ako mag-e-effort ng ganito? Sabi ko, Lord, bakit ba kailangan gawin ko ito? Bakit kinakailangan kong sa halip na ako ay matulog, sa halip na ako ay magpahinga o gumawa ng mga bagay na magpapasaya sa akin, bakit ko ginagawa ang mga bagay na ito? Sapagkat alam ninyo, naunawaan ko yung kaharian ng Diyos, yung paghahari ng Diyos sa buhay ko. Grabe yung kapayapaan na ibinibigay, yung kagalakan. Maraming ibinibigay, maraming benepisyo. Kaya kahit sino, walang makakapagpatigil sa akin sapagkat nakita ko yung pag-ibig ng Diyos sa akin. Nakita ko yung pagyakap niya sa akin. Nakita ko yung mga bagay na ginagawa niya sa buhay ko. Na
hindi ko kayang ipagpalit at hindi ko kayang itigil ang isang bagay na nagpapasaya sa akin at nagpapasaya sa Diyos. Kaya Lord, sige, kahit na dumating doon sa mga panahon at pagkakataon na sabihin nilang nasisiraan ng loob yan si Sir Palyan, kaya ganyan. Baduy yan. Alive. Baduy yan. Nagpipray nakapikit. Alam niyo sinasabi sa akin, baka lumampas ka sa langit niyan. Ayan. Yung mga ganon, yung mga kung paano sinasabing mga kahihiyan, yung ipapahiya ka, totoo po yun. Naranasan po yun. Naranasan ko rin na habang ako yung nagtuturo, nagba-Bible study sa aking mga estudyante, pinuntahan ako ng tatay. Pinuntahan ako ng tatay at hinahamon ako ng suntukan. Pero, nanatili pong matatag, nanatili pong kalmado ang Panginoon sa buhay ko. At ang pag-ibig niya ay patuloy na na-express. Kaya nagpatuloy lamang po. Naranasan ko rin na takutin ako na ipapatanggal ako sa trabaho kapag patuloy ako nagsishare ng Word of God. Sabi ko, sige, okay lang po yan. Ayan. Ang dami kong naranasan. Pero alam kong yung ibang mga naglilingkod sa Lord, mas matindi yung naranasan nila kaysa sa akin. Ayan. May kanya-kanya kaming kwento. Pero dahil ako ay sinend ng Panginoon para ipadala yung imbitasyon sa inyo, patuloy ko pa sinasabi sa inyo, mapalad ka sapagkat pinili ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Ganito ang ginagawa natin, mga naranasan natin. Pag nag-invite tayo, deadma, patay, malis siya. No? Ito yun, yung mga youth, mga kabataang kasama ko sa ministry, nag-invite sila. Minsan, ganun talaga, patay, malis siya. Hindi sila pinapansin, wala lang. Okay lang yun, masigip, kaysa pagsalitaan ka ng masama. Pinangakuan lang o pinaasa. Sige, pupunta ako. Yung mga Bible study ba? Umattend kasi nahihiya. O may mga case naman na a-attend dyan kasi natulungan. Minsan ay nakapangopia ako dyan eh. Minsan pinakopia ako niya sa klase. Minsan nakapangutang ako dyan. Minsan ay nagawan ako niya ng mabuti. Kaya pag nag-invite, uy, makakahiya, natanggihan kasi nagawan ako ng pabor. No? Umattend kasi may handaan. Uy, may mga nakakalungkot yun. Yung handaan naman pinunta, hindi yung Word of God. Umattend kasi sa invitasyon kasi kasama o nandun yung crush. Oy, di ba? Marami. Kasi kaya lang siya uma-attend. Ay, case ko yan, lalo tigit ako ay nag-handle ng youth ministry. Puro mga kabataan, dalagat binata ang aking mga kasama. Kaya naman doon ko nakikita na marami talagang uma-attend dahil nandun yung crush nila. Marami pa naman na member ng ministry ay mga Ginoo at binibining mga panlaban sa search. Kaya doon ko nakikita ang purpose talaga. Yung talagang ginagawa ng mga tao doon sa nag-iimbita sa kanila. Ayaw umattend dahil kalokohan lang daw. Kalokohan lang yung yan. Pare-parehas naman tayong may Diyos na kami, may gano'n. Hindi naman po natin may datang. Okay lang po yun. Ayaw umattend dahil may relihiyon na daw. Yan. Isipin po ninyo, itong term na ito, naunawaan ko ito na habang ako'y naglalagay ng mga, ano nga bang ginagawa? Kasi dahilan po ito ng mga tao na ini-invite natin. May relihiyon na kami, hindi na kami a-attend. Hindi na kami sasali sa mga ganyan, hindi na kami magpa-participate. Ang naisip ko pong tanong, sa sarili ko po, hindi ko po tinanong sila. Bakit kaya nangaral si Kristo sa kanyang panahon samantalang ang mga tao ay mayroong paniniwala? Ano po? Si Jesus Christ nung kanyang kapanahunan ay nangangaral samantalang ang mga tao ay may pinaniniwalaan na. So, ibig sabihin, there is something wrong. Ano po? May problema. Kaya si Jesus mismo nangangaral. Ano po? Nakita ko. Hindi umattend dahil pinagwikaan ka pa. Hindi na umattend dahil pinagwikaan ka pa ng masama. Iyon, nakakalungkot din yon. In-invite mo, ayaw, sinabihan ka pa ng masama. Ayan. Feel na feel ko po yan. Pero, patuloy po ako nagmamahal sa kanila. Sapagkat yung pagmamahal po na in-express ko sa kanila ay galing sa Lord.
Alam niyo po, we cannot give if we do not have. Kung hindi ka tumanggap ng pag-ibig na mula sa Diyos, wala kang maibibigay sa kanila. Ano po? Salamat sa Diyos na nagbigay sa akin ng tunay na pag-ibig. Sapagkat tunay din yung pag-ibig na binibigay ko sa kanya. Amen. Ano ang dapat mong gawin kung ikaw ay naimbitahan? Again, ganun pa rin. Sa verse 11, subalit nang pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Ano po? Napansin niya roon ang isang taong hindi nakasuot ng damit pangkasalan. At sinabi niya sa kanya, kaibigan, paano ka nakapasok dito na hindi nakadamit pangkasalan? Hindi nakasagot ang taong iyon. No? Inimbita siya, pero hindi siya naganda. Ang pupuntahan niya ay piging. Wala siyang ginawa. Basta nung naimbita siya, ano po? Naimbita siya. Napasama kasi lahat na lahat. Tandaan po ninyo ito Gusto ko po dapat maging clear po ito sa inyo. Sa ating lahat. Open na ang kaharian ng Diyos sa lahat. Inimbita. Umaten. Pero hindi siya naganda. No? Hindi niya inihanda ang kanyang puso para sa Panginoon. Po, hindi niya inihanda ang kanyang puso para sa Panginoon. Kaya sabi niya, kailangan po natin talagang maganda. Kailangan natin maganda o ihanda ang ating sarili na maging katanggap-tanggap tayo sa Lord. Kung ikaw ay inimbita at ang mga bagay na ito ay para sa Lord, ihanda mo ang iyong sarili. Tanggapin mo ang Panginoon. Kapag hindi mo inihanda ang sarili mo doon at makita ka ng Lord na kakaiba, ay hindi ka talaga makakasama. Alam niyo po yun. Meron po tayong tinatawag na spiritual birth at natural birth. Ano po? Ang gusto na po ng Panginoon, ito po ay, this is not about religion. This is the reality. This is the message of the Lord. Sabi ng Panginoon, no? Unless, John 3:3, ano po? Unless a man be born again, he cannot enter the kingdom. No? Kailangan po tayong ipanganak, sa espiritu. Ano po? Kailangan po nating ipanganak sa espiritu. Bakit? Ang espiritong mayroon tayo ay makasalanan. Tayo po ay nagmana ng kasalanan. Ano po? Kailangan nating ipanganak na muli. Alam po natin kung ano ang kwento ng buhay ni Adan at Eva, kung paano tayo nadamay sa kasalanan. Ang lahat ay sinumpa ng Panginoon dahilan sa kanilang pagsuway. Ano po? Subalit, salamat sapagkat ang Diyos pa rin ang nagmamahal sa atin. Ang Diyos pa rin ang mabiyaya. Binigyan pa rin tayo ng pagkakataon. Kailangan nating maniwala kay Kristo. Ano po? Sa kanyang ipinagkaloob, kay Kristo lamang, John 3:16. Ano po? Sabi, binigay niya upang sino man tumanggap sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, kailangan po nating maunawaan. Ang sabi ng Panginoon, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Kaya sabi nga ni Nicodemus, kailangan ko ba uling ipasok sa sinapupunan ng aking una? Hindi po physical ang pinag-uusapan dito. This is spiritual birth. Ano po? Yung baguhin po ng Panginoon, yung bigyan tayo ng bagong spirito. Ano po? Alam niyo po, yung tanda ng mananampalataya, yung tanda ng isang tagasunod ni Kristo, ay binibigyan niya ng tatak. Ito po ay ang banal na espiritu. Ang pagkakaroon natin ng bagong espiritu sa ating buhay. Yung banal na espiritu na gumagawa, nagtatagumpay, nagtuturo sa atin ng mga bagay na totoo, na mabuti at kabanalan. Kaya, nung nakita ng Panginoon ng taong ito, na iba ang kanyang espiritu, na iba ang kanyang suot, ano po? Sabi ng Lord, paano ka nakapasok? Paano ka nakapasok? Kaya, mga kaibigan, dapat nating maunawaan po ito. Dapat nating buksan ang ating puso at isipan kailangan magkaroon tayo ng pagbabago ng puso at isip at ng pagkatao. Bakit may taong nakapasok na hindi nakadamit? Sila po yung mga taong maaaring nakakilala. Nakilala lang si God, si Jesus Christ. Napasama lang, nadamay lang, naimbita lang, pero
hindi tumanggap. Kilala nila si Jesus Christ. Maraming mga taong ganito. Kilala talaga si Jesus Christ. Pero hindi sila naniniwala. Ako. Dahil naimbita, napasama. Ako. Nakilala, may mga pagkakataong nakilala at tumanggap. Subalit hindi pinagbigyan ng pagkakataon ng Diyos na baguhin ang kaniyang buhay. Ako. Nakilala si God. No? Parang tumanggap. No? Tumanggap. Kaya lang, hindi binigyan ng pagkakataon ng Diyos na baguhin ang kanyang buhay. Lumakad sa kanilang sariling kalooban. Alam po, meron ba tayong tinatawag na self-will? Ano po? Yung will natin ang nasusunod. At pwedeng mangyari yon. Kasi hindi tayo nilikhang robot ng Panginoon eh. May kalayaan po tayong magdesisyon. Kaya kung gugustuhin mong gumawa at magpatuloy sa kasalanan, pwede. Ano po? Kasi iba yung ginagawa mo talaga na ikaw mismo ay alam mong ginagawa mo lamang ang mga bagay na ito para sa iyong sariling kalooban, sa iyong sariling kagustuhan. Ay hindi po yung kalooban ng Panginoon. Ano po? Kaya nga meron tayong tinatawag na God's will. Dapat doon tayo lumalakad sa will ni God, hindi doon sa will natin. Kung tayo ay sa Lord, doon tayo sa God's will. Kung tayo ay sa sarili natin, doon tayo sa self-will. Ano po? Kaya kung ikaw ay sa Diyos, kung ikaw ay inimbita ng Panginoon, at kung ikaw ay sa Panginoon, hindi ka sa sarili mo lumalakad. Ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Panginoon. God's will. Bakit? Bakit kailangan God's will? Sabi nila, kapag kasi ako ay umattend, dyan, pinagbigyan ko kayo, maano na eh, mababawasan yung mga kaligayahan ko sa mundong ito. Maaaring hindi na ako makapag-inom, hindi na ako makapag-ganito, makapanigarilyo, ay mawawala lahat ng mga bisyo ko, lahat ng mga bagay na na-enjoy ko sa mundong ito. Yun yung self-will. Pero alam nyo, pwede kang maging masaya at pwedeng mas maging maganda yung buhay mo kung wala yon. Wala kang karamdaman, wala kang bisyo, maaayos ang buhay mo, yung lahat ng pangangailangan mo sa family mo, mabibili mo sapagkat wala kang ibang pinagtutuunan na mga bagay na gagastusin mo para sa bisyo mo at sa mga pansarili mong gusto. At mapapapurihan mo ang Panginoon. Mapapaglingkuran mo ang Diyos. No? Sabihin ng Lord sa'yo, sino to? Hindi ko ito kilala. Naimbita, pero sarili niya ang kanyang sinusunod. At dahil naimbita ka, dapat mo ring maunawaan kung ano ang mga bagay na nagiging dahilan sa mga taong naimbita, sa mga taong tumanggap na kay God, nai-enjoy na. Hello? Nandiyan ba kayo? Nai-enjoy nyo ba yung presence si God, na tinanggap nyo na siya, nakasama nyo na si God sa bawat araw ng inyong buhay? Siya yung nagbibigay ng kalakasan, ng pag-asa, ng kagalingan, ng tugon sa lahat ng ating mga pangailangan. Hindi perpekto yung buhay natin. Ano po? Ang daming problema natin. Ang dami natin na prayer request na hindi pa ngayon natutugon. Ang dami pa natin hinahanap. Pero buong-buo ang pag-asa natin. Buong-buo ang pagtitiwala natin that God is always in control, that God is always there, that God is always with us. Yun lagi yung pag-asa natin. That God is teaching us. Ano? Nandun tayo sa takbuhin ng buhay na pinatatatag tayo ng Panginoon. Sinasanay tayo ng Panginoon. Paano mo ma-enjoy ang kaligtasang kaloob ng Diyos? No? Ano nyo po dito? Gusto ko pong sabihin sa inyo, may enjoy nyo yung kaligtasang offer ng Panginoon sa lahat ng mga taong tumanggap na kay Lord. No? Allow the leading of the Holy Spirit. No? You allow the leading of the Holy Spirit sa lahat ng mga tumanggap sa Panginoon. Nangungusap sa atin ang Panginoon. Nasabi ng Lord dun sa John 16:13, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. He will not decide for Himself. Ang Panginoon, ang banal na Espiritu, kapag naghari sa ating buhay, i-guide lang niya tayo sa lahat ng mga mabubuting bagay, lahat ng katotohanan, i-guide lang niya tayo, but tayo yung magde-decide. Kung gagawin natin yung totoo, yung mabuti, tayo yung magde-decide. No? Hindi niya tayo pangunahan. Kasi nga, gusto ng Lord ma-exercise mo yung free will mo. Kung gusto ng Lord, kung sasamba ka sa Kanya, sumamba ka ng buong buo, nang may pagtitiwala sa Kanya, na isa yun ang gagaling, hindi niya pinilit.
Hindi ka pinipilit ng Panginoon. Kaya yung ini-invite ng Panginoon ngayon, kaya ngayon kayo, yung gawa ng banal na Espiritu ngayon, kung yung nakatumanggap na sa Lord, yung na-invite na, ang hinahanap ng Panginoon pa rin sa inyo ngayon ay ano? Ngayong naibigay ko na sa iyo, choice mo pa rin kung magpapatuloy ka sa akin. Kung paglilingkuran mo ako, kung mamahalin mo ako, kung may enjoy mo yung kasalan. Kung nandito ka na nandito ka na sa kasalan naibigay ko na sa iyo, I hope you can enjoy. Amen? I hope na may enjoy mo. Sa Galatians 5:22, no? Sabi doon, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Ibig sabihin, dahil nandyan ka na, enjoy mo na ang lahat. Dahil na-invite ka na, dahil ikaw ay anak na ng Diyos. Ano? Anak na ng Diyos. Ang inaasahan ng Lord sa atin ngayon ay makita yung bunga. Ma-enjoy mo yung bunga. Ano po? Ma-enjoy mo yung bunga ng ating pagtanggap kay Kristo, ng ating pananampalataya sa Kanya, at ibinigay niya sa atin ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu na ito ngayon ay nagbubunga ng pag-ibig natin sa ating kapwa. No? Pag-ibig natin sa ating Panginoon. Pag-ibig natin sa lahat ng ating mga ginagawa para sa kabutihan, sa katotohanan, sa katuwiran. Tayo ay may kagalakan. No? Tayo ay may kagalakan. Hindi tayo kinakain ng kalungkutan sa buhay natin na kapag may problema tayo, nagmumukmok na tayo, hindi na tayo nagpapatuloy, walang kanan ng pag-asa. No. Tayo ay may kapayapaan. Kahit na magulo ang mundo, may kapayapaan. Kahit na magulo ang pamilya mo, stable ang mind mo sapagkat ikaw ay na kay Kristo. May pagtsatsaga. Kahit gaano kahirap ang pinagdaraanan mo sa iyong pag-aaral, sa iyong buhay, kahit na ngayon ay alam mong ang hirap ng buhay, paano ka kikilos, paano ka magtatrabaho, paano ka magkakaroon, anong gagawin mo? Nagpapatuloy ka, matyaga ka pa rin, nag-aaral, nag-iisip ng kaparaanan kung paano may tataguyod ang iyong pangangailangan. Ikaw ay mabait, no? Binabago tayo ng Lord. Kung dati masungit tayo, kung dati hindi tayo kalugod-lugod sa iba, sa ating kapwa, tayo ay nagiging mabait. Nagkakaroon ng kabutihan ng ating puso. Dati puro kasamaan ang ating iniisip, sinasalita at ginagawa. Tayo ay tinuturuan ng Panginoon, binabago niya tayo, nagiging matapat na tayo. No, matapat ka sa trabaho, matapat kayo sa iyong pamilya, matapat ka sa lahat ng mga bagay na nangangailangan ng sa pamamahala ng pananalapi, matapat ka. No? Mayroong kahinahunan sa buhay mo. Hindi ka pikunin, hindi ka magagalitin, hindi ka mga ganon. Meron kang pagpipigil sa sarili. Alam niyo pa yan? Yan ang tanda na ikaw nga ay naimbita ng Panginoon, na may enjoy mo yung kasalan, na may enjoy mo yung kaharian ng Panginoon, na may enjoy mo. Kaya kahit ikaw ay nandito pa lang sa lupa, nararanasan mo na ang kaharian ng Panginoon. No? Nararanasan mo na kung ang banal na Espiritu ay naghahari sa'yo, kung ang bunga nito ay nararanasan mo, pinaghaharian ka na. Nasa kaharian ka na ng Panginoon. Amen? Ayan. Walk by faith and not by sight. 2 Corinthians 5:17. Tandaan nyo. Sabi dito, 2 Corinthians 5:1-7. Alam namin na kapag nasira na ang tuldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, kami may tahanang sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Dumaraing kami habang kami nasa tuldang ito at labis na nananabik sa aming tahanang makalangit upang kung mabihisa na kami, nito ay hindi kami matagpo ang hubad. Habang nakatira pa kami sa tuldang ito, kami naghihinagpis at dumaraing. Hindi dahil nais naming iwaksi ang katawang panglupa, kundi dahil nais naming mabihisan ang katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos mismo ang naghanda sa amin para sa ganitong pagbabago at ibinigay niya sa amin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. Kaya't laging malakas ang aming loob. Alam naming habang kami naririto pa sa katawang lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Mga kapatid, napakaganda ng sinasabi ng mensaheng ito.
tandaan po natin, ang ating katawang ay masisira. Ano po? Dito. Si Apostol Pablo po ang nagbabahagi nito. Ang kanyang liham sa mga taga-Korinto. Sinasabi nga niya dito na, itong katawan natin ay masisira. Subalit, papalitan ito ng Panginoon. Papalitan yung katawang hindi nasisira. Itong katawan natin ngayon ay panlupa lang talaga ito eh. Dapat natin tanggapin ang katotohanan ito. Dito lang to. Papalitan ito ng Panginoon pagpunta natin sa Kanya. Kaya excited siya na mapalitan na ng katawang panlangit eh. Kaya lang hindi pa eh. Habang nabubuhay pa tayo dito sa lupa, ito pa rin ang suot natin eh. Nandito pa rin tayo sa katawan natin eh. Na alam natin mamamatay. At sabi niya, habang ito ang suot ko, habang itong toldang ito, itong katawang ito, may paghihinagpis, may problema, makakaranas tayo ng mga problema sa mundong ito. Hindi mawawala man lamang 'yon kapag tayo ay namatay na, nabulok na ang panlupang ito at pinalitan na tayo ng bagong katawan ng Panginoon, ang katawang panlangit. Kaya habang ikaw ay nandito sa lupa, tanggapin natin ang katotohanan na ito. In-invite ka ng Panginoon dahil gusto niyang maranasan mo na kahit ikaw ay nandito sa lupa, maranasan mo na rin dito pa lang maranasan mo na yung kanyang kaharian. At lalo na kapag dumating na yung panahon na matapos na yung ating katawan. Yung toldang ito ay bumigay na, mabulok na, masira na. Yun na yung pinakamaganda pagkakataon. Doon na natin mararanasan yung kapuspusan at yung kagalakan ng imbitasyon ng Panginoon. Kaya habang ngayon, ang gusto ng Panginoon, ini-invite ka niya, tanggapin mo si Jesus at ang banal na Espiritu upang makagawa sa buhay mo. At upang kahit ikaw ay may mga problema sa mundong ito na sinasabi ng Panginoon, upang ma-enjoy mo yung tipan ng Panginoon, yung piging ng Panginoon at pagtawag sa iyo ngayon. Sinasabi niya na may problema, may mga maranasan kang pagsubok. Kasi nakatira ka sa katawang ito na naghihinagpis, may mga kakulangan, nagugutom, nasasaktan, talagang may problema. Pero ang Diyos ay mabuti. Sabi niya, kayang-kaya mo yan. Kasi I am with you. Kasama mo ako. Naniwala ka kay Kristo, yung banal na Espiritu na tinanggap mo ay kasama mo. Kasama mo. Kaya nga, tayo ay nananampalataya sa Espiritu. Hindi tayo nananampalataya sa drawing, sa nilikha ng kamay. Tayo ay naglilingkod sa Diyos na buhay, makapangyarihan, gumagawa, nagbabago ng ating puso, ng ating isip. Nagtuturo sa atin ng mga bagay na katotohanan. Yung Diyos na nakakapagsalita, nakakapangusap. Hindi yung Diyos na walang nagagawa. Mahal na mahal ka ng Diyos. Paano mo ma-enjoy ang kasalan? Stop. Again, another thing. May enjoy mo pa rin ang kasalan. Stop remembering what God has forgotten. Gusto kong tandaan nyo ito. Kalimutan nyo na. Iniisip mo, makasalanan ako eh. Kung ikaw ay tumanggap kay Jesus Christ, kalimutan mo na yun. Sabi ng Psalms 103, verse 12, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganon din niya ina-atlis sa atin ang ating mga kasalanan. Ibig sabihin, paano masusukat yung distance ng silangan at kanluran? Paano ikinumpara ng Panginoon yung kanyang pagpapatawad, gaano kalalim, gaano kalayo, gaano tayo kamahal ng Panginoon. Kung ang susukatin natin ay ang daigdig na nilikha ng Panginoon. Yung kasalanan natin ay nililimot ng Panginoon. Nung ikaw ay naniwala sa Kanya, nung tinanggap mo siya. Pero kung hindi mo siya tinatanggap, siguradong tandaan niya lahat yung mga kasalanan. Kaya nga, kailangan mong tanggapin yung imbitasyon para ikaw ay malinis. Upang makita mo na, wow, eto na ako ngayon. Nilinis na ako ng Panginoon. Alam mo, it's all about faith. Everything is about faith. Yan. Napakahalaga ng pananampalataya. Another thing, may enjoy mo yung kasala. Siyempre, kapag ikaw ay, kaya ako sinasabi sa yung stop remembering what God has forgotten. When you are invited, pag ikaw ay sinama na sa isang
pagdiriwang at nandun ka na, at kung ang iniisip mo ay yung mga bagay na naiwan mo, mga bagay na ginagawa mo, hindi mo mai-enjoy yung piging, yung kasalan. Ang iniisip mo ay, kung halimbawa, na-invite ka sa isang Bible study, tas ang iniisip mo ay, may assignment pa ako, may project ako, may labahan ako, may mga kung ano-ano akong gagawin, hindi mo talaga mai-enjoy. Kalimutan mo ang mga bagay na yun. No? Sabi ng Lord, forget them. No? Yung mga connection mo natin pa sa tamatala, pag may binagagawa sa atin ng Panginoon, focus. Number 2, you're part of the family. No? Pinili ka ng Lord. Sipin mo yun, nung inimbita ka ng Panginoon, binigyan ka niya ng pamilya. Nung tinanggap po si Jesus Christ, sino man tumanggap kay Jesus Christ, anong sabi? John 1:12, sino man ang tumanggap sa Kanya ay binigyan niya ng pagkakataong maging anak ng Diyos. No? Maging anak. Pag ikaw ay anak, you belong. May tatay ka. Amen? May family ka. Kaya, you belong to the family. To a family. The best family in the whole wide world. Grabe yan. Kaya, masasabi mo daw, wow, grabe yung pag-ibig, grabe yung pagpapala, grabe yung pabor na ibinibigay sa akin ng Panginoon. And remember, another thing, you are saved. No? Ligtas ka na. Tumanggap ka kay Jesus Christ, naniwala ka kay Jesus Christ, totoo, yung ginawa mong pananampalataya sa Kanya, pagtanggap sa Kanya, naramdaman mo, gumawa sa iyong puso, nagbago, nakita yung bunga ng banal na Espiritu. Wow! That's it. Yan. Kasi nakita sa iyo yung tatak. Kaya, nung nakita ng Lord yung tatak, ito yung mga inimbita ko. Kaya nung Lord, nakita niya, nagulat siya, bakit may nakapasok dito? Iba ang suot. No? Iba yung suot. Itapon sa labas. Kaya mga kapatid, check natin. Inimbita ka ba ng Lord? Okay ba yung suot mo? Okay pa ba yung Holy Spirit? Yung bunga ng banal na Spirit? Ngayon, na nasa sa atin. Ephesians 2:8-9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sino man. Wala kang may pagmamalaki. Favor lang lahat ng Lord. Grabe si Lord, no? Sa kabutihan lahat, sa biyaya lahat ng Panginoon. Grabe yan. 2 Corinthians 5:21. Kailanman, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit alang-alang sa atin, siya ay itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Tandaan mo yan, ha? Kung paano kayo niibig ng Panginoon. Walang kasalanan yung nagligtas sa atin. Pero, tayo ang makasalanan. Si God walang kasalanan. Pero alam niyo ang ginawa ng Panginoon, hinubad niya. Yung kanyang katuwiran, yung kanyang kabutihan, yung kanyang karangalan. Ibinigay sa atin. Grabe yun. Hinubad at kinuha niya yung ating kasalanan. The Great Exchange. Nung ikaw ay naniwala sa Kanya, nagkaroon ng Great Exchange. Nagkaroon ng palitan. Sige, yung kasalanan ko ay sa'yo. At yung katuwiran mo, yung kabutihan mo, yung grabe. Ganon tayo minamahal ng Panginoon. At dahil hinubad niya, kinuha niya sa atin ang ating mga kasalanan, kailangan niyang mamatay sa krus. Upang bayaran yung mga kasalanan natin na dapat sanay tayo ang tumanggap. Salamat po, Panginoon. Salamat, Jesus. Napakabuti mo. Ano nangyari sa atin? Tinawag tayong matuwid ng Panginoon. Dahil, paano nangyari? Naniwala ka sa Kanya eh. Nilinis ka ng Lord sa iyong mga kasalanan. Sabi nga niya, lahat ng kasalanan mo, lahat, walang natira.
Kaya kung binabalikan mo yung kasalanan mo, ikaw may problema. Hindi si God, walang problema si God. John 5:24, pakatandaan ninyo, Jesus said, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kung hindi, nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Amen. Itinawid ka na ng Lord doon sa katiyakan ng kaparusahan sa kamatayan. Ibig sabihin, mamatay man ang katawang lupa natin ngayon, may assurance na tayo ng buhay na walang hanggan sa piling niya. Sa piling ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Kaya, ngayon kapatid, ang imbitasyon sa iyo ng Panginoon, patuloy mo itong pag-isipan. Kung first time mo ngayon nakapakinig ng mensaheng ito, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. Maging excited kang tanggapin si Lord ngayon. Si Jesus. Si Jesus lang, walang iba. Si Jesus lang ang ibinigay ng Ama para sa ikaliligtas ng lahat. Walang iba. Walang sino man. Again, walang sino man. Kahit na ang mga taong ginawang banal. Si Jesus lang. Purihin ang salita ng Diyos. Ayun lang po mga kapatid. Ngayon gusto ko kayong samahan niyo ako. Manalangin tayo para sa lahat ng mga kapatid natin na naimbita na. No? Naimbita na ng Lord, nakakaranas na ng pagpapala ng Panginoon, nai-enjoy na yung kainan, yung presence ni Lord, nai-enjoy na yung piging. Alam ko, marami sa inyo nai-enjoy na yung piging eh. Enjoy nyo na yon. Kaya, glory to God kasi nararanasan nyo na yung biyaya, yung pagpapala ng Panginoon dun sa lahat ng mga nakapasok na dun sa imbitasyon. At dun sa mga hindi pa ngayon, no, na ngayon pa lamang naimbita, mararanasan nyo rin yan. Magpatuloy lamang kayo. At gusto kong simulan natin yung imbitasyon ng Lord sa inyo sa pagtanggap sa Kanya. Simple lang gawin natin, manampalataya lamang kayo sa ating Panginoon, na siya ang Diyos na mabuti, na siya ay Diyos na ang Ama ay ipinagkaloob sa atin ang Panginoong Hesukristo dahil tayo ay nangangailangan ng kaligtasan dahil sa ating kasalanan, no? Siya ay nabuhay, nakasama natin ng tao, siya ay namatay, ipinako sa krus, ipinako sa krus, namatay, nabuhay na maguli, upang yung lahat ng ating kasalanan ay kanyang dalahin doon sa krus, at upang tayo ay makatanggap ng katuwiran mula sa Diyos, at upang tayo ay magkaroon ng salvation. At yung pagtanggap natin at pananiwala natin kay Jesus, sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, at sinasabi rin sa atin ng Panginoon, sabi niya, aakyat na ako sa kanan ng Ama, may papalit sa akin, no? Darating siya, makakasama niyo siya. Ang makakasama natin ay ang banal na Espiritu. Kaya nga sinasabi natin, kasama natin ng Diyos. Ang banal na Espiritong tatanggapin natin sa pamamagitan ng ating pagtanggap at pananampalataya kay Kristo. Kaya nga, kung ikaw ay hindi maniniwala kay Jesus Christ, wala kang tatanggaping banal na Espiritu. Sapagkat ang ating Panginoon, ang Diyos na iisa, na buhay, na makapangyarihang pinaglilingkuran natin, ay merong kanyang kaparaanan. No? Kinakailangan nating sundin at maniwala kay Jesus Christ upang ang banal na Espiritu ang maghari sa atin. No? So, tatanggapin natin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas natin at mararanasan natin yung katotohanan ng kapangyarihan ng Diyos dahil magkakaroon ito ng pagbabago sa buhay. Amen. So, purihin ang salita ng Diyos.
sa oras na ito, yun yung pong invitation. Tayo po ngayon ay dumako sa panalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa isang makabuluhan, mainam, puno ng pag-ibig, puno ng pag-asa, at katuwirang mula sa iyo. Salamat sa karunungang kaloob ng banal na Espiritu na sa aming pag-aaral, ang iyong patnubay ay aming naranasan. Salamat sa pagkilos mo. Salamat na ikaw ang nagpaunawa sa lahat ng mga kaibigan at mga nakapanood at nanonood ng video na ito, Panginoon, ng live online service na ito. Salamat po. Patuloy mong pagpalain ang kanilang buhay. Salamat po, Panginoon, sapagkat ngayong oras na ito, naunawaan nila, Panginoon, na sila ay invited ng Panginoon. Invited ni Father God, sapagkat siya ay nagpapakaama. Lalo't higit ngayon na kami ay nagdiriwang ng Father's Day, pinatutunayan ng kapangyarihan ng Diyos, ng kabutihan, ng pag-ibig ng Diyos, ang aming mensaheng ito, sapagkat ang Diyos mismo, ang Ama mismo ang nag-iimbita, ang nagsisend ng kanyang mga anak upang iparating ang kanyang pag-ibig at dalahin sila sa isang piging na kung saan mararanasan nila ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang kagalakan, ang kainahunan, ang karunungan, ang pagpipigil sa sarili, ang lahat ng maraming bagay, ang bunga ng banal na Espiritu na aming tinitingnan, Panginoon. Salamat sapagkat alam namin na ito yung tatak na kami ay magkakaroon ng pag-ibig, ng kagalakan, ng kapayapaan, ng pagtsatsaga, ng kabaitan, ng kabutihan, ng katapatan, ng kahinahunan at pagpipigil sa sarili, Panginoon. Salamat doon sa mga nakikinig ng mensaheng ito sapagkat mahayag sa kanilang buhay ang mga bagay na ito sapagkat tatanggapin nila ang makapangyarihang Diyos, ang Diyos na mabuti, si Jesus na nagbigay ng kanyang buhay doon sa krus. Panginoon, salamat po sapagkat may enjoy na nila, Panginoon, yung buhay dito sa lupa. May enjoy nila, Panginoon, yung invitasyon mo, yung piging na inihanda mo, Panginoon, para sa kanila, yung salo-salo, yung makakasama namin sila sa isang pamilya, Panginoon, na kung saan ay hindi namin pinag-uusapan na naman ang relihiyon. Pinag-uusapan namin ay yung mainam na relasyon at paglilingkod at pagpupuri at pagsamba sa iyo sapagkat ikaw lamang, Panginoon. Kahit ikaw, Jesus, ay hindi naman nagturo ng anumang relihiyon. Ang itinuturo mo sa amin, Panginoon, ay magkaroon kami ng mainam na relasyon sa Diyos, sa iyo. Kaya salamat po, Ama. Salamat po sa mensaheng ito na itinuturo mo sa amin ngayon, na gumagawa ngayon, kumikilos sa aming puso, sa aming isip at sa aming buhay, Panginoon, lalo tigit sa mga kapatid namin na nakikinig at nag-aaral ng mensaheng ito. Patuloy mong pagpalain, pabutin ng kanilang buhay. Salamat po, Ama, sa tagumpay ng pagtitipong ito at ng pag-aaral na ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sundan niyo po ang aking panalangin para sa lahat ng mga ngayon pa lamang nakaparinig ng mensaheng ito. Yung gustong tumanggap sa ating Panginoong Hesus, paghariin sa kanyang buhay at maranasan ang walang hanggang biyaya, pagpapala, pag-ibig at kaligtasang ibinibigay ng Lord sa atin. Ito po ang pinakamahalaga. Ito po yung best gift na tinanggap ko, na gusto kong ibahagi sa inyo. Ito po, hindi po kayo magsisisi. Kapagkat ito po ay ginagawa ko out of love. Sapagkat yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Sobrang mahal. Naranasan ko yung sobrang pag-ibig ng Diyos kaya ko ito binabahagi sa inyo. Sundan po ninyo ng may malakas na tinig. Nararamdaman ninyo at nararamdaman ng inyong puso yung lahat ng ating panalangin babanggitin sa oras na ito. Ang panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa kaligtasan mo, para sa katiyakan ng buhay na walang hanggan, na ini-offer ng Ama para sa iyo. Hallelujah. Sundan po ninyo ang aking panalangin na babanggitin. Dakilang Diyos, salamat po sa oras na ito. Naunawaan ko ang pag-ibig mo sa akin. Salamat po sa iyong imbitasyon na ipinadala sa akin. Salamat po sapagkat kahit hindi ako karapat-dapat, ako ay makasalanan, ako ay mahina, ako ay marumi. Salamat sapagkat pinili mo po ako na maimbita
kahit hindi karapat-dapat. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong kabutihan na ngayon ay ibinibigay sa akin. Salamat po, Ama, sa imbitasyon. At ngayon po, tinatanggap ko po ang imbitasyon mo. Hinihiling ko po sa oras na ito, Panginoon, na patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan, mga karumihan, mga bagay na hindi nagbigay ng kaluguran sa iyong harapan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanang naisip, na salita at nagawa. Panginoon, salamat po sapagkat ikaw ay mabuting Diyos na ngayon ay naglilinis ng lahat ng aking mga kasalanan. At alam ko po, ikaw ay nakahanda, nakalimutan ang lahat ng ito at tanggapin ako sa iyong kaharian, sa iyong piging, sa iyong presensya, Panginoon. Salamat po sa imbitasyon mo at sa pag-ibig mo na inialay para sa akin sa oras na ito. Kaya ngayon, Panginoon, binubuksan ko para sa iyo ang aking puso, ang aking buhay. Tinatanggap ka, Panginoong Hesus, bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa iyong buhay na inialay dyan sa krus, na nagdala ng aking mga kasalanan. At sa aking pagtanggap sa iyo ngayon, ginagawa mo akong karapat-dapat, ginawa mo akong mabuti, matuwid sa iyong harapan. Salamat po, Ama. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat po sa iyong pag-ibig na walang hanggan para sa akin, na ngayon ay aking nararamdaman. Panginoon, salamat po. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa langit. Salamat po sa katiyakan ng kaligtasan na walang hanggan, sa piling mo na inihanda mo para sa akin sa tamang panahon, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aking panalangin. Amen. Amen. Panginoon, salamat po dun sa aking kapatid ngayon na tumanggap, naniwala sa iyong pag-ibig at sa iyong kabutihan. Salamat sapagkat ikaw, Panginoon, ay makapangyarihan. Ang katotohanan ng pagtanggap ng aking kapatid ngayon na nanalangin mula sa kanyang puso. Ama, patuloy mo pong patunayan sa kanya ang iyong kabutihan. Patuloy mong pagharian ang kanyang puso at ang kanyang buhay. Palakasin mo po ang kanyang pananampalataya at pag-ibayuhin ang kagalakan na ikaw ay higit pang makilala at dumating yung panahon, Panginoon, na mapaglingkuran ka. Salamat po. Alam ko po, Panginoon, na hindi mo siya iiwan, hindi mo siya pababayaan kailanman. Salamat po. Itinitiwala ko po siya sa iyo, ang kanyang buhay, ang kanyang hanap buhay, ang kanyang pag-aaral, ang kanyang pagiging magulang, ang kanyang negosyo, at ang lahat ng mayroon siya, Panginoon. Samahan mo siya sa gabi at araw ng kanyang buhay. Lukuban ng iyong banal na dugo. Ilayo sa anumang uri ng kapahamakan, aksidente, o anumang karamdaman. Salamat po, Ama. Salamat po sa patuloy na pagyakap mo at pag-iingat sa buhay niya. Ito po ang aking panalangin na may pagsasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Congratulations po sa lahat ng ating mga kapatid na first time na tumanggap sa Lord. Welcome po. Ang ganito lang po naghahari ang Panginoon. Maniniwala ka lang, mananampalataya ka lang. This is not about religion. This is about your relationship. This is about
the love of God to you and to me. Amen. See you po next time. Patuloy po ninyong, habang tayo po ay may lockdown na ganito, patuloy po ninyong mapapanood at masusubaybayan ang ating online worship service sa ganitong oras, alas 3 po ng hapon, 3 to 4:30 hanggang 5. Depende po kung may mga prayer request po kayo, may mga panalangin po kayong isinesend sa akin na pwede nating ipag-pray, pwede po natin gawin yon. Huwag po kayong mahiya sapagkat ako po ay nandito para tulungan kayo, tugunin ang mga request nyo para sa ating ikalalago ng ating pagkakilala sa Panginoon. Kaya po kagalakan ko po na maglingkod sa inyo. Na po, napakabuti po ng Panginoon na gumagawa sa atin ng mga bagay na ito. Huwag po kayong mahiya, sabihin niyo po sa akin, message niyo po ako kung may mga nais po kayong ipanalangin, sabihin niyo po sa akin. Salamat po, naniniwala po tayo na ang Panginoon ay sa ganitong panahon, kahit na tayo ay nakakaranas pa rin ng COVID-19 pandemic, ang Lord is in control. Na po. Kami po sa aming family, patuloy po namin ginagawa yung aming devotion time, family devotion. Bawat isa po sa amin ay nag-exhort sa aking mga anak at sa aking asawa. Ginagawa po namin ang mga bagay na yun at yun po ipanalangin para sa ating bansa. Kaya kayo po inaayahan ko rin na patuloy na manalangin, lumod po tayo sa Lord. Magsama-sama po tayo bilang isang pamilya na mananalangin para ang Lord ay matouch yung heart na talagang magkaroon ng yung divine intervention. Apo. Ang Lord lang talaga na makakagawa ng mga bagay. Hindi po natin kaya. But God is in control. God is so powerful. And God is faithful. So, keep the faith. So, yun po mga kapatid. Muli, salamat po sa ating lahat. Sa lahat po ng mga taga Jesus is Our Salvation. Ang ating mga member ng church, ng Jesus is Our Salvation Church, yun pong mga nagme-message sa akin about your tithes and offerings, ay pwede po naman ninyong i-message na lang at mailagay po natin doon sa pagpapatuloy ng ating paglilingkod sa ating Panginoon, doon sa mga, kung halimbawa po magkakaroon na po tayo ng pagbabalik doon sa ating mga churches, pwede po ninyong isend kahit sa GCash o sa mag-send lang muna po kayo, mag-inform po kayo kung ano po ang inyong mga kaparaanan, kung ano ang inyong mga nais isend para doon sa inyong mga blessings o mga pagpapalang nais ibigay, itulong sa gawain ng Panginoon. Welcome po yon sapagkat naniniwala po tayo na ang pagpapala ng Panginoon ay gumagawa rin sa ating pagkakaloob sa kanyang gawain. Kaya sino man po, ano man po ang inyong mga tagumpay sa buhay, kung tayo ay patuloy na kinikilos ng Lord para magbigay ng suporta sa gawain ng Panginoon, kayo po'y malaya. Malaya sapagkat naniniwala po ako na yun nga, isa sa mga source ng pagpapala ng Panginoon ay yung pagbibigay natin para sa Kanya. Yung pagbibigay ng ating buhay. Kaya nga, sabi ng Lord, offer your body as a living sacrifice, holy, and that is your reasonable act of worship. Ganon din naman, yung pagbibigay natin ng kailangan lang hahanapin natin yung kagalakan sa ating puso. Walang anumang itinatakda na batas o anuman, kung hindi, hanapin natin yung kagalakan sa ating puso kung tayo ay magbibigay ng anuman para sa gawain ng Panginoon. Amen. So, purihin po natin ang Panginoon. Salamat po. Again, God bless you. Patuloy po kayong pagpalain, ingatan, at pasaganain kahit na sa ganitong panahon ng ating kalagayan ng ating daigdig ng may pandemic. Panginoon, naniniwala po ako, Ama, na ang buhay ng lahat ng mga taong naniniwala, nagtitiwala at sumasamba, naglilingkod at umaasa sa iyo, Panginoon, ay patuloy mong pagpapalain, iingatan, pasasaganain at patutunayan mo ang iyong kabutihan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong karunungan ay patuloy nilang mararanasan. Salamat po, Ama, sa oras na ito, sa mensahe na kaloob mo at sa kagalakan at sa katotohanan na tinanggap namin mula sa iyo. Salamat po, patuloy mo pong ingatan ang aming mga araw at buong panibagong linggo, Panginoon, sa gabi at araw ng aming paglilingkod, ng aming pagtatrabaho. Patuloy na ang proteksyon may maranasan namin. Lukuban mong iyong banal na dugo, ilayo sa anumang uri ng kapahamakan, aksidente at karamdaman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
Amen. God bless po. We love you po. Wow. Ay, Happy Father's Day po pala sa lahat ng mga tatay. Amen. First. Sige. Anak, saglit lang. Salamat po sa lahat ng mga tatay. No? Patuloy po tayong manindigan sa lahat ng ating ng posisyon natin sa pagiging tatay natin, mga kapatid, mga kasama, mga kaibigan. Si Father God ay faithful, mabuti, at patuloy natin tingnan ang kanyang kabutihan. Patuloy po tayong maging visionary. Tingnan natin ang mga pangangailangan ng ating sambahayan. Patuloy po tayong maging responsable sa lahat ng bagay, at alam ko pong ang Diyos ang magpapala sa atin sa gabi at araw ng ating buhay. Happy Father's Day po. God bless po sa ating lahat.